Sabi nga po ng mga friends ko sa amin, boyfriend mo ba yan, Jane Marie? Hindi nga kayo nag-uusap. Parang ganun po. Confirmation po sa akin na sinabi niya na magiging tayo pero wag sa akin iikot yung mundo mo ah. Tapos nung sinabi niya yon na hindi sa kanya iikot ang mundo ko, I know na I Lord answered prayer to kasi hindi ako mapapalayo sa'yo. Kasi ibig sabihin hindi siya magiging idol sa akin at siya na yung nag-set ng ganong boundary. Habang patuloy na inaabot ni Dan ang kanyang life goals, hindi naman nakatiis si Jane na tanungin kung ano ang plano niya sa kanilang relasyon. So ano na? Anong plano mo sa akin? Ginanon ko po siya. Ganun ako ka-prank. Tapos gusto ko maabutan ng mother ko yung kasal ko. Sabi ko, ayoko matagal. Sabi ko pong ganun, kung hindi mo naman plano na mag-asawa tayo, wag na lang. Sabi ko pong ganun. Kasi ayokong boyfriend-girlfriend habang buhay. On my end, kaya hindi ako makapag-propose, tinitingnan ko naman yung capacity ko to provide. As a husband and as a father, wala pa akong bahay, wala pa akong sasakyan. Pero ang hindi alam ni Jane, may nakahanda na palang sorpresa si Dan. Ang proposal. Parang formality na lang po yung kulang pero nakikita na namin na kami talaga sa isa't isa. Siguro kailangan ko lang po siyang gawin to let the people see our testimony. It's a public declaration of my obedience to God. Let's do this, Lord. Let's do this. Nagulat po ako na, iyak po ako ng iyak kasi alam ko na gusto ko. Umiyak din ako kasi alam ko na, Lord, wala kaming ipon, wala kaming kahit anong pangsimula. Sabi ko, pero sige Lord, laban. Kasi iniisip ko, pinag-pray niya naman siguro yan. Sabi ko po. Alam niyo po yung nag-flashback sa akin lahat na pareho kami walang baon, walang pera. Pero ito Lord, haharap kami sa panibagong challenge pero hindi kami takot. It's more on excitement. Kasi kung naitawid mo kami dati, definitely, hindi ka papayag na hindi mo kami itatawid sa next chapter ng buhay namin.